Flip camera direction to face backward. Hello everybody, good morning na po sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 12:10 na po ng madaling araw, December 27. Welcome po muli sa live broadcast ng Sharpen Our Memory. Ngayon po ay dadako na po ako sa susunod na kapitulo. Unang 1, Kapitulo 3. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito ay hindi tayo nakikilala ng salibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y makikita nating gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Munting mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katiran ay matuwid, na gaya niyang matuwid. Sino mang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. At ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na tayo'y mga ibigan sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung kayo kinapupuotan ng sanlibutan. Nalalaman natin na tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. At sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo na sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig,
sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay sa ating mga kapatid. Datapwat kung ang sino man ay mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at ng katotohanan. Dito'y makikilala natin tayo'y nasa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung tayo inaatulan ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi inaatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At ito ang Kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mga iibigan na gaya ng binigay niyang utos sa atin. Sino mang tumutupad ng kanyang utos, ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya'y sa kanya. Dito'y makikilala nating siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Break po ulit, mga ilang minuto lang po at babalik po ulit tayo maya-maya para prepare lang po ulit ako para sa susunod na video.